Sa oras na ito ay nais kong magbasa ng talata at gusto kong puntahan ang aklat ng Matthew, or rather Book of Acts chapter 4 verse 16 kung di magkamali, or bago ang verse 16, verse 13 up to verse 16. Sabi rito ng verse 13 to verse 16 ng Book of Acts chapter 4. Now as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. And seeing the man who had been healed standing with them, and they had nothing to say in reply, but when they had ordered them to lead the council, they began to confer with one another, saying, "What shall we do with this man? For the fact that a noteworthy miracle has taken place through them is apparent to all who live in Jerusalem, and we cannot deny it." Praise God. Ang Panginoon na magdagdag ng blessing sa kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen muli. Amen. Praise God. Makapo po tayo sa oras na ito, sa biyaya ng ating Panginoon. So salamat sa Diyos na muli tayong nakasama para sa gawain dito sa mga salita ng ating Panginoon. At salamat sa mga salita na ating napakinggan sa Bible study. At so nakita natin kung ang isang stubborn prophet na binigyan ng komisyon pero halos ayaw niyang sundin ang utos ng Panginoon sa kanya. And yet, nang siya'y sumunod, buong syudad ay na-convert. Diba? Ito pa, yun ang point of view na pinapakita na ating kapatid. Ang isang stubborn prophet ay halos ayaw niya sumunod, pero nang siya'y sumunod, ang buong syudad ay na-convert at na-spare ng Panginoon sa kanilang tiyak na judgment na supposed to be na dapat nilang maranasan. So makikita natin sa ganitong bagay, mga kapatid, yung ating act of obedience, yung isang pagsunod natin, ano ang magiging epekto nito sa tinatawag na dahilan ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang siyang nag-rearrange o nagpi-prearrange ng lahat ng mga bagay. So makikita natin na ang lalaking si Jonah ay minsan ay meron akong scientific, sabihin natin parang isang scientific research or sabihin natin pagpapalagay si Jonas ay nilunok siya ng isang malaking isda. And you know, it is a miracle kung bakit si Jonah ay natiling buhay sa loob ng malaking isda, sa tiyan ng malaking isda. It is a miracle sapagkat sa loob ng 3 araw, alam niyo ba, na kapag ang isang bagay o anuman na ay kinain ng isang isda, and usually ang stomach ay meron tayong mga gastric juice, di ba? Or tinatawag na parang acid doon sa loob ng ating stomach. At yung acid na yun ay yun ang tutunaw doon sa mga pagkain na ating kinain. At yan ay natural na alam natin. So meron tayong acid doon, yung gastric juices na nagtutunaw doon sa pagkain. At imagine, paano nakasurvive si Jonas for 3 days na naroon siya sa loob ng ng fish belly. Doon sa loob ng kanyang tiyan nandoon na nakita ni Jonah yung mga weeds, yung ilang pang mga bagay, but it is a miracle na siya'y pinetoksyonan ng Diyos dahil ang Diyos ay merong gampanin na ipapagawa sa kanya.
Meron trabaho na ipapagawa ang Panginoon sa kanya. So makita natin ang preservation na kayang gawin ng Diyos kapag ang isang tao ay hindi pa tapos ang kanyang gawain. Although ang lalaking ito ay hindi, he's not willing na gawin ang salita ng Diyos. You know, why Jonah ay hindi siya willing na gawin ang ganitong bagay? Because ang Nineveh ay part ng Assyria. At ang Assyrian, mga kapatid, ang siyang nagpabagsak ng Northern Kingdom at sinakop nila ang Northern Kingdom. At sa ganitong panahon, ay yan ang dahilan bakit bitter si Jonas sa Assyria. At gusto niya nang i-judge ng Diyos ang Nineveh, isang bahagi ng syudad ng kingdom, sabihin pa natin ng empire na Assyria. So, makikita natin yung reason bakit ganito si Jonah. Hindi, for Jonah ay reasonable yung kanyang ginagawa. Bakit ayaw niyang pumunta sa Nineveh? Pero mga kapatid, para sa Diyos, ay meron siyang rason bakit niya ililigtas ang buong city ng Nineveh. So mga kapatid, napakahirap unawain ng panukala ng Diyos. Pero gayon pa man, ang lahat ng ito ay nasa kalooban ng ating Panginoon at ang pinakamahalagang bagay ay tayo ay mag-obey sa anumang bagay na ninanais ng Panginoon sa atin. Yung ating obedience ay magiging isang activator ng maraming bagay na pwedeng mangyari. Nakuha niyo ba mga kapatid? Yung ating pagsunod ay magiging activator ng mga magkakaroon ng domino effect. Yung isang piece ng domino na gagalawin mo ay tutulak ito sa lahat at magkakaroon ng malaking epekto. So ganun mga kapatid ang ating obedience sa ating sa buhay na ito, especially sa mga salita ng Diyos. So it's not Jonah, hindi si Jonah ang makapangyarihan. Hindi si Jonah ang siyang na-convert, but it's the Word of God na inilagay ng Diyos kay Jonah. At ito, ang epekto nito ay gumawa. At sabi ng Book of Isaiah, hindi babalik ang salita ng Diyos na walang daladalang kapurihan sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Now, sa oras na ito, ay nais kong share sa inyo ang isang kaisipan. At kahapon po ay nagkaroon ng men's fellowship at ang ilang mga brothers ay hindi namin nakasama, pero hoping na mga susunod ay magkasama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. At kahapon ay diniscuss, nag-exhort ako ng kaunting kaisipan patungkol sa mga kalalakihan. Because sabi nga sa kanila, dahilan ito'y men's fellowship, so mag-discuss tayo mga bagay na may kinalaman sa mga kalalakihan. So ang isang point na naiwan kahapon, na ito'y naka-inspire din sa akin na aking marinig, ang isang lalaki ay madaling maging lalaki dahil biologically, kapag pinanganak tayo, ay tayo'y babae na o lalaki na. Pero, so, bagamat biologically madaling maging isang lalaki, pero mahirap magpakalalaki, sabi pa nga. Well, pero yung tiningnan namin kahapon, merong worldly perspective ng pagiging lalaki. At alam kong ilan sa inyo nakakaalam ng worldly perspective. Pag sinabing lalaki, brusko, macho, ano pa man yan, ang larawan na pinoportray ng isang lalaki. Pero merong tunay na pinapakita ang isang biblical manhood. Isang tao ng Diyos na ito ay merong katangian na galing sa Panginoon. At yun yung pinapakita about masculinity or biblical manhood. So dito sa bahaging ito na ating binigyan ng pansin, binasa ko ang isang pangyayari sa panahon ng Book of Acts. But, ang nais kong bigyan natin ng pansin is about the
kingdom of God with power. Dahilan, ginamit ko ang verse na ito, but actually, ang isa pang verse na ating babasahin ay sa Mark chapter 9. Sa Mark chapter 9, sa verse 1, ito ay pangungusap ng ating Panginoong Hesus. At sinabi rito na, and Jesus was saying to them, truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. So, the kingdom of God na pinakita rito ng verse na ito, ay sabi niya, the kingdom of God after it has come with power. So ito ay, alam niyo, kausap ng ating Panginoong Hesus ang mga alagad na ito, at kanyang pinakita ang pagdating ng kaharian ng Diyos. At ang pagdating ng kaharian ng Diyos, in fact, nung nakaraan ay binigyan natin ng pansin na ang ating Panginoong Hesus nang dumating dito sa ibabaw ng lupa, after na So balikan natin yung chapter 9 ng Book of Mark. So pinupunto ko kanina nang ang ating Panginoong Hesus ay makita niya na si John ay ipinakulong na ni Herodes. At nang pasimulang yon, mababasa natin ito sa Mark chapter 1 verse 14. At sabi ng verse na ito, now after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So pinakita rito na sabi ng ating Panginoon, ang panahon ay dumating na. The time is fulfilled. At sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay ginamit sa verse na ito, the kingdom of God is at hand. Pero ang Greek word ay nagpapakita na ang kingdom of God ay dumating na. Yung salitang at hand ay parang okay. So yung salita rito na the kingdom of God is at hand, but actually, ang Greek word na ito ay pinapakita, the kingdom of God ay has come. Dumating na ang kaharian ng Diyos sapagkat siya ang hari. Diba? Siya na ang hari na dumating. Pero yung tinatawag na sabihin natin, alam niyo ba, yung pagpapasimula talaga ng kingdom, diba? Dumating yung hari, pero yung pagpapasimula mismo ng kingdom, yung tinatawag natin niya parang inauguration, o yung paglalagay, kung baga pa ang ating bansa ay dumaan ng election, at ang isang candidate, pagkatapos na siya ay manalo sa election, tatawagin yung nanalo sa election as president-elect, di ba? As president-elect. On the time na natapos ang bilangan sa election, tatawagin siyang president-elect. Pero sa araw ng tinatawag na inauguration o yung panahon ng pag-install sa kanyang office, doon magpapasimula ang kanyang presidency at tatawagin siyang President of the Republic of the Philippines. So, ganun. So, dito, dumating na ang hari,
dumating na ang hari, pero ang pag-start ng kingdom ay kanyang ay darating, yung tinatawag na lubos na pagpapasimula ng kingdom. See, kaya doon sa verse na binasa natin kanina, sa verse na yon, sabi niya, yun sa chapter 9, sabi niya, truly I say to you, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God after it has come with power. Now, ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus dito ay ang panahon ng, ito'y panahon ng church. Pagdating ng, sa pagpasok o pagpapasimula ng iglesia ng kapanahunan. Sa pasimula ng pagdating ng Holy Spirit doon sa araw ng Pentecost. So yun yung pinaka-araw ng kapanganakan ng iglesia na siyang formal na pag-i-start ng kingdom. See? Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang kaharian na hindi nyo makikita by observation. Hindi nyo ito makikita ng inyong dalawang mga mata. Pero pinakita niya na sabi niya, ang kaharian ay darating. Now, ulitin natin ang chapter 9 na ito. Ang chapter 9, sabi niya, truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death. Merong ilan sa inyo na hindi makakatikim ng kamatayan. Well, kung ang tinutukoy dito na kahariang darating ay ang millennium, ay ibig sabihin, matagal nang patay ang lahat ng mga tao na sa panahon ng ating Panginoon na kausap niya sa panahong yon. Pero ang tinutukoy niya rito ay ang panahon ng pagbaba ng pangakong Espiritu Santo. Ang pagdating ng Holy Spirit na siyang pinaka-panahon ng pag-i-start ng kingdom ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Kaya't makikita natin nang ang mga alagad ay nagpasimulang tinanggap nila ang banal na Espiritu, then ito yung sinabi ng ating Panginoon na sabi niya, wag muna kayong aalis ng Jerusalem. Maghintay kayo hanggang sa kayo ay masaplutan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. At yun yung starting point na ang iglesia ay tinawag ito ng church history na the birth of the church. Ang kapanganakan ng iglesia at ito rin ang siyang panahon na ang kaharian ng Diyos ay nagpasimula sa ibabaw ng lupa, hindi as a literal kingdom, but ito ay spiritual one. Isang spiritual na kaharian na ito ay ang hari ng ating Panginoong Hesus ay naghahari in the form of the Holy Spirit. Diba? Nakukuha niyo ba mga kapatid? Sa kalalagayang Espiritu ay ang ating Panginoon ay nagre-reign sa panahon mula ng ipinanganak ang iglesia. But definitely, merong tinatawag na literal kingdom that will come. Diba? There will be a literal kingdom that will come na ito ay paghaharian mismo ng ating Panginoong Hesus at makikita siya doon sa kingdom na yon na ito'y maglalas ng 1,000 years dito sa ibabaw ng lupa. At ito'y magpapatuloy hanggang sa tinatawag na panahon ng eternity. So, ganun pa man, ang aking tinutukoy sa bahaging ito ay ng ating nanganghari ay dumating sa ibabaw ng lupa upang sakupin ang kaharian dito sa ibabaw ng lupa, ay makita natin kung paano niya sinakop, paano siya nag-stand out, at ang mga bagay na nangyari ay pawang notable o pawang kamangha-mangha. Mga pangyayari na namangha ang karamihan. So, sa panahon pa lamang ng ating Panginoong Hesus,
ay makikita natin yung ilang mga bagay na nangyari. And last Wednesday, ay pinag-usapan natin ang isang salita na aking ginamit, at yun ay yung salitang epoch. At ang pinapakita roon ay mga pangyayari, mga kaganapan na notable. Mga kaganapan na ito ay nagmark sa history. Ito ay naging, sabi natin, memorable at hindi ito makakalimutan. So yun yung tinatawag na mga, sabihin natin, mga epoch, na mga kaganapan, mga pangyayari na na nagtatak sa kasaysayan, na nakita sa isang panahon na ito ay lumipas na ang mga panahon, pero nakikita, ito ay maaalala pa rin. Well, ang pinakamagandang example natin na ginawa ng Panginoon na remarkable and notable ay walang iba kundi yung hinati ng Diyos ang dagat na pula para patawirin ang Israel sa isang tuyong lupa. Para dalhin sila ng Diyos, ipakita ng Diyos ang isang great deliverance na kanyang ginawa sa Israel. Isang great deliverance na kanyang ginawa na sabi niya, ang Egypt na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na sila makikita pa. Sabi niya, ang Egypt na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na sila makikita magpakailan pa man. At yun yung nangyari ng buksan ng Diyos, at ang akala ni Pero ay tapos na ang Egypt, ang Israel, bagamat sila'y nakatakas, pero sila ay ibabalik ni Pero muli doon sa Egypt. Pero ang hindi niya alam, ang nasa plano ng Diyos, at sabi ng Panginoon, kukuha ko ng kalawalatian mula kay Pero. Kukuha ko ng kalawalatian. At nang sila'y sundan ng mga Egyptian, then, hallelujah, ito pala ay isang trap na inilagay ng Diyos. Para magawa niya yung kanyang gustong gawin. At nang sinundan niya yung mga Israelita sa pamamagitan ng mga horses, mga chariots ng Egypt, at pagdating nila doon sa pinakadalampasigan ng Red Sea, sumigaw sila, Moses, anong gagawin namin ngayon? And even Moses ay nagtanong at sabi niya, Panginoon, ano ang aming gagawin? Pero sabi ng Panginoon, huwag kang umiyak, Moses. Magsalita ka, sabihin mo sa bayan, magpatuloy sila. At iniunat niya ang kanyang tungkod at nagpasimulang nahati ang dagat na pula at tumawid sila sa lupang tuyo. At sa kabilang ibayo, nang sila'y makabalik na o makarating na roon, then pinabalik ng Diyos ang tubig at ang buong karwahe ni Paraon, lahat sila ay nangalunod. At nangyari ang sinabi ng Panginoon, hindi nyo na muling makikita ang mga Egyptian na yan. Hallelujah. Sapagkat yun ang huling pagkakataon na kanilang makikita. So yung mga remarkable na mga gawa, ay alam natin mga kapatid, ang Diyos lamang ang gumagawa ng ganitong bagay. If there's ever na bagay na naganap sa ibabaw ng lupa, na ito'y naging, sabihin natin, naging memorable at kamangha-mangha, ay ito ay pawang mga gawa ng Diyos. Ang Diyos ang siyang gumagawa ng ganitong mga bagay na mga gawa. At makikita natin, doon sa Book of Daniel, ay ito yung panahon na tila ang Israel ay nasa kanilang kabagsakan, sila ay naroon sa captivity, sila ay nasa kamay ng mga kaaway, at hawak ng mga kamay ng kaaway ng Babylon, ng kaharian, ng imperyo sa panahong yon. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kalalagayan. Ang Diyos ay siya pa rin ay Diyos. Ang Israel ay nasa kanilang kabagsakan. Ang Israel ay nasa kanilang kahinaan. Pero ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kalakasan at kapangyarihan. So still, kanya pa rin i-demonstrate at pinakita niya, oo, ang Israel ay nahulog sa kamay ng Babylon.
but still siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya'y gumawa ng dakilang bagay na tumatak sa kasaysayan ng Babylon. Ito ay ang mga pangyayari sa buhay ni Daniel, paano niya ipinaliwanag ang isang panaginip na nakalimutan at marami pang bagay. So, if you will read the book of Daniel, ay makakakita kayo ng napakaraming remarkable and notable na mga ginawa ng Diyos doon. Pinahayag ng Diyos ang isang panaginip na nakalimutan at ibinigay ang interpretation. Pinakita ng Diyos paano ang tatlong magkakaibigan hinulog sa horno ng apoy na pinainit ng 7 times pero hindi sila nasunog. Ang kanilang buhok na siyang pinakamanipis na siyang unang pwedeng masunog ay kahit amoy ng usok ay wala sila. At si Daniel ay ipinasok sa kuweba na punong-puno ng leon na gutom, pero siya ay natulog na payapa sa buong magdamag. So ito yung mga remarkable, mga notable na nangyari sapagkat pinakita na ang Diyos ay siya pa rin ang hari na gumagawa ng lahat ng dakilang bagay. At merong isang pangyayari doon. So, iwanan ko ang kaisipang ito at aking gustong puntahan yung pinakita ng ating Panginoon nang dumating ang ating Panginoon as the King of this kingdom. Now, sa ilang mga bagay na pangyayari, nakita natin na kapag ang hari ang isang kaharian ay dumarating, sinasakop niya ang kasalukuyang kaharian at sila ay walang nagagawang anuman, kundi sila ay sumunod at sila ay mamamangha sa ganitong bagay. Now, meron akong gustong bigyan ng pansin sa ilang mga notable. Dahilan dun sa chapter 4 verse 16 ng Book of Acts na binasa natin kanina, ay nakakita sa panahong yon, sa unang pagkakataon, nakakita sila, ang tinutukoy ko sa pamamagitan ng gawa ng mga apostol, ay nakakita sila ng isang notable miracle. Sa King James Version, kung titingnan natin yung King James Version, ginamit dito noteworthy, pero sabi sa King James Version, sabi niya, indeed, a notable miracle had been done by them. A notable miracle. Bakit ito naging isang notable miracle? Dahilan ang lalaking ito na gumaling ay isang taong hindi pangkaraniwan ng kanyang kalalagayan, siya ay lumpo mula pa siya nang ipinanganak. Ibig sabihin, nang siya'y pinanganak, siya ay lumpo. Nang siya ay, kapag ang bata ay pinanganak na lumpo, ito'y walang lakas ang kanyang buong hita hanggang sa kanyang binti, hanggang sa kanyang mga paa. In fact, marahil mapapayat yung kanyang kanyang hita hanggang sa kanyang paa. At yun ay walang lakas. Pero mga kapatid, nakita nila, anong sabi rito? Verse 14, taas natin sa verse 14. And seeing the man who had been healed is standing with them, and they had nothing to say in reply. Nakita nila na nakatayo yung lalaking na dating lumpo, na ngayon ay wala silang masabi dahil nakita nila he is completely whole. Siya ay magaling. So, pero, pansinin natin, bago nangyari ang ganitong bagay, ay napakaraming mga bagay na nangyari sa panahon ng ating Panginoon, ng kanyang pinasimulan yung tinatawag niyang pangungusap, the kingdom of God is at hand. Ang kaharian ng Diyos
ay narito na. At merong isang pangyayari sa ilang mga gusto kong account na ating bigyan ng pansin. Merong isang lalaki na meron siyang unclean spirit. Sabi rito sa account o sa narrative ng Mark chapter 1. Sa Mark chapter 1, sa verse, bago ang verse 27, ay sabi rito, sa verse 21, "And they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and began to teach." Dumating siya sa lugar ng Capernaum at nagpasimula siyang nagturo sa lugar na iyon sa isang sinagoga sa lugar ng Capernaum. Ang Capernaum ito ay di kalayuan sa lugar na kinalakahan ng ating Panginoong Hesus sa bahagi ng Nazareth. At sabi rito, at sila ay namangha, sa verse 22, namangha ang mga tao habang naririnig nila ang turo ng ating Panginoon. Ang mga aral niya. Dahilan, kapag siya ay nangangaral, hindi siya kagaya ng mga Pariseo at mga Saduseo. Kapag siya ay nagturo, siya ay merong authority. Bakit siya merong ganitong bagay? Well, dahilan siya ang hari. Siyang hari ng kingdom. Teaching them as one having authority and not as the scribes. At merong isang tao doon sa sinagoga na siya ay merong masamang espiritu, merong unclean spirit, merong maraming espiritu na sumigaw. At sinabi niya doon, "What business do we have with each other?" Sabi niya, anong pakialam ko sa iyo, Jesus ng taga Nazareth? Ikaw ba'y dumating, sabi niya, para kami ay puksain? Kilala kita kung sino ka. Ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. Tingnan niyo yung demon spirit. At tandaan natin mga kapatid, there is two kingdom existing. Meron dalawang kaharian na nag-exist. Ito ay ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng kaaway. At ang kaharian ng Diyos ay dumating at sa pagdating niya ng kanyang kaharian, then ang sasakupin niya ay ang kaharian ng kadiliman. Kaharian ng kaaway. At pagdating niya doon, ay karakang sumigaw yung demon spirit. Sabi niya, anong pakialam ko sa iyo? Bakit ka narito? Kami ba yung pupuksain? Sabi niya, kilala kita, ikaw ang nag-iisang banal ng Diyos. At sabi ng ating Panginoon, o sabi ng verse 25, kanyang sinaway ang lalaking, ang espiritong ito. And Jesus rebuked him saying, "Be quiet and come out of him." Sabi niya, tumahimik ka at lumabas sa kanya. At siya ay nagkumbulsyon. At sabi rito, at ang masamang espiritu ay sumigaw ng malakas na tinig, naghihiyaw siya, at siya'y lumabas doon sa taong yun. At ang tao ay naging normal. Bumalik sa kanyang katinuan. At alam niyo ang nangyari? Sabi ng verse 27, they were all amazed. They were all amazed, so that they debated among themselves, saying, "What is this? And what is this? A new teaching with authority." Sila ay namangha. Nakakita sila ng isang bagay na kamangha-mangha ng araw na yun. Isang bagay na naging notable, na naging daan upang spread sa mga tao, at ang fame ng ating Panginoon ay nakilala ng marami. So sabi rito, what is this? They were all amazed. And nagtalo-talo sila. Ano ito? Sabi niya, what is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirit, and they obey Him. Inutusan niya ang spiritong masama, at siya ay sinunod. Tinalima. Well, mga kapatid, sapagkat, hallelujah,
merong isang kahariang dumating. Merong isang pangyayari sa banal na kasulatan. So, gusto kong ipakita ang ilang mga account na nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesus. At ang mga notable na mga himala, mga pangyayari na kinamangha ng mga tao na nakakita. Merong isang pangyayari sa Mark chapter 7. Usually, mga kapatid, para sa ating kaalaman, ang Book of Mark ay isa sa theme ng Book of Mark ay Jesus the Wonderful. Si Jesus na siyang kamangha-mangha. Ibig sabihin, ng pagdating ng ating Panginoon, ang mga bagay na kanyang ginagawa, ang lahat ng mga tao ay nanggigilalas. Namamangha sila. Well, ang ating Panginoon ay ginagawa ang ganitong bagay, hindi ito it is not for a show. Yung mga himala na kanyang pinapakita, ito ay tanda ng Mesaya. Kaya niya ginagawa ang ganitong bagay upang ipakilala sa mga tao na siya ang Kristo na pinakahihintay ng bayan ni Israel. Yun ay tinatawag na sign of the Messiah. Naalala ko ang isang lalaking si Nicodemus na pumunta sa kanya ng gabing yun, ng isang gabi, at sinabi niya, Rabay, naniniwala ako na ikaw ay sugo na galing sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng himala na yung ginagawa, maliban ang Diyos ay sumasa iyo. So yun yung testimony ni Nicodemus. At sabi rito sa chapter 7 ng Book of Mark, usually sa Book of Mark ay pinakita rito at ang makikita ninyong mga reaction ng mga tao, lahat sila ay nanggigilalas. Lahat sila ay namamangha. Dahilan sa panahon lamang nila nakita ang bagay na yun. Bakit ang tao na natutulala o namamangha sa isang bagay? Kapag ang isang bagay nakita mo na pangkaraniwan, well, pag nakita mo, dadaanan mo lang at lalagpas ka na. It will not attract your attention, di ba? Hindi ito kukuha ng iyong atensyon dahilan pangkaraniwan naman yung nakita mo. Di ba? Pag nakakita ka ng mga bagay na pangkaraniwan, then alis ka sapagkat alam ko na yan, nakita ko na yan. Pero kapag nakakita ka ng isang bagay na noon mo lang nasaksihan, ikaw ay titigil. At ang gagawin ay pag-uusapan niyo ang ganitong bagay sapagkat noon nyo lamang ito nakita. At ganoon mga kapatid, ang pagdating ng kaharian, sa pagdating ng kaharian, ay meron siyang mga bagay na ginawa na noon lamang nangyari at naganap sa kasaysayan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang mga bagay na gagawin ng Panginoon sa panahon na kanyang i-exercise o sa panahon na kanyang dadating ang kanyang kaharian, ang mga bagay na mangyayari sa panahon yun ay noon lamang makikita ng sangkatauhan. Noon lamang masasaksihan. At yun ay magiging, talk of the town. Magiging, ito ay usap-usapan. At ito ay parang wildfire na kakalat. Diba? So, ang pangyayari doon sa lalaking mayroong maruming espiritu, nang marinig nila yung sinabi ng Panginoon, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, at nang siya'y lumabas, then, nagulat silang lahat. At ito ay pinag-usapan ng buong lugar ng Capernaum. At meron pang isang pangyayari. Well, ang akin tinutukoy ay yung tinatawag na mga notable na mga bagay. Mga bagay na nagbibigay ng amazement. They were amazed. Sila ay nagugulat at namamangha. Well, bakit po ang mga malalaking corporation ng mga cellphone sa technology ngayon
mga cellphone industry, bakit sila naglalabas ng mga bagong bagay? Well, it's to attract the attention of the user. To attract the attention ng mga tao para, bumili sila ng ganitong bagay. Diba? So kung maglalabas sila ng pangkaraniwan, well, sabi niya, meron din naman ako niyan. Pero maglalabas sila ng kakaibang mga bagay, well, it will attract the people. At mga kapatid, what do you think about God? Anong iniisip natin sa paggawa ng Diyos kung siya'y gagawa ng pangkaraniwan ng mga bagay, then hindi siya mapapansin. Hindi magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Hindi magbibigay ng kalawalatian sa Kanya. Pero kung siya ay gagawa ng bagong bagay, then siya ay makikilala ng lubusan. Na alam niyo ba mga kapatid, narinig ko sa isang pangangaral, kahit ang Diyos, gumawa na siya na napakaraming mga bagay na kamangha-mangha, still, meron pa rin siyang pwedeng ilabas na bagong bagay. Dahilan hindi siya pwedeng maabusa. We are amazed sa kanyang creation. We are amazed sa mga bagay na ginawa ng Panginoon. But wait, there's still more. Maghintay tayo, meron pang higit na bagay na sinabi ng Banal na Kasulatan, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sinuman na inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Still, there will be a notable. Tayo, sa design lang mga kapatid, yung mga designer ng mga tao, minsan naubusan na sila ng design. Pero alam nyo, ang Diyos, hindi siya maubusan ng design ng fingerprint. Ilang bilyon yung mga tao sa buong mundo, pero yung design na hindi siya, lagi siyang merong bawat ipinapanganak na tao, merong bagong design ng fingerprint na hindi katulad ng ibang mga tao. Dahilan siya ay meron laging bagong bagay na kayang gawin. Praise God. Hallelujah. Sa isang pangyari dito sa Mark chapter 7, sa Mark chapter 7, ang pangyari dito ay merong isang tao na siya ay bingi at ang kanyang hindi siya makapagsalita. So sa chapter 7 verse 31 ay sabi rito, dinala nila, pumunta siya sa isang lugar sa region ng Tyre at siya'y dumating sa bahagi ng Sidon, sa bahagi ng Sea of Galilee, na ito ay region ng Decapolis. At doon ay dinala sa kanya ang isang lalaking, verse 32, they brought to him one who was deaf and spoke with difficulty. So sa ibang version, siya isang deaf and had impediment in speech. Hirap siyang magsalita at siya ay isang bingi. So normally, ganitong effect ng bingi, nagiging mahirap sa kanila na magsalita. They brought to him a deaf who was deaf and spoke with difficulty, and they implored him to lay his hands on him. Sinamo nila ang Panginoon, maaari mo bang ipatong iyong kamay sa taong ito? And Jesus took him aside. Kinuha siya ng Panginoon, dinala sa isang bahagi. Took aside from the crowd by himself and put his finger into his ear. Inilagay niya yung kanyang daliri doon sa loob ng doon sa bahagi ng kanyang tenga at siya ay dumura at kanyang hinipo yung dila sa pamamagitan ng kanyang saliva na kanyang ginawa sa pamamagitan ng kanyang pagdura. So, makikita natin dito, and looking up to heaven with a deep sigh, at siya'y nagbuntong hininga at kanyang sinabi, Epipata, nang ibig sabihin, be open. He commanded that the deaf ear
At ang kanyang dila na nahihirapan magsalita, ay nagsalita siya. Be open. Ipapata. And his ear were opened, and the impediment of his tongue was removed, and he began speaking plainly. Wow. Siya ay nakarinig at nakapagsalita ng malinaw. At sabi rito, and he gave them orders not to tell anyone. Sabi ng Panginoon, wag niyong sasabihin ito sa kanino man. Well, kakaibang ginagawa ng ating Panginoon. Pilit niyang pinipigilan na wag sabihin ang ganitong bagay. But the more he ordered them, the more widely they continued to proclaim it as a wildfire. Kumakalat, nakagaya ng wildfire. And they were utterly astonished and saying, He has done all things well. He makes even the deaf to hear and the mute to speak. Ngayon lamang nila nakita ang ganitong bagay. And it become notable, mga kapatid. Naging kapansin-pansin at ang balitang ito ay kanilang ipinahayag. Paano ang isang bingi at isang dila na hindi nahihirapan magsalita ay naging tuwid, nakapagsalita ng plain. Praise God. Kung babalikan natin ang chapter 2 ng Book of Mark from verse 1 to verse 12. Ang pangyayari dito is still sa lugar pa rin ng Capernaum. Alam niyo ba na napakaraming ginawa ng Panginoon sa lugar na ito ng Capernaum? In fact, isang panahon kanyang sinabi, at siya'y nagsalita, Capernaum, Capernaum. Kung ang mga bagay na ginawa sa inyo ay ginawa sa Sodom at Gomorrah, matagal na sana silang nagsisi na nagsuot ng saklot at nagrepent sila. Pero sabi niya, dahilan ng mga tao dito ay nanatili sila sa kawalan ng pananampalataya. Sa Mark chapter 2, ang pangyayari sa panahong ito ay sa isang panahon ng ating Panginoon ay nagtuturo sa lugar na ito, sa chapter 2. Sa isang lugar sa Capernaum, when he had come back to Capernaum several days afterward, it was heard that he was at home. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, ito yung hometown niya na kanyang pinupuntahan o kinalakihan. At siya nakauwi at nang malaman ng mga tao na siya naroon, yung lugar na yon ay naging full pack ng mga tao. At dahilan sa karamihan ng mga tao, well, ang labas ay puno, ang loob at labas ay puno. Then suddenly, merong dinala doon isang paralytic na lalaki. At ang paralytikong lalaki ay pinagmalasakitan ng kanyang mga kaibigan, 4 na kaibigan niya, at dinala sa pamamagitan ng kanyang higaan. At nang makita nila na puno ang lugar at walang puwang para sila'y makapasok, well, sa kanilang pagsusumigasig na dalhin ang kanyang kaibigan doon sa ating Panginoong Hesus, umakyat sila. Makikita ninyo ang hirap ng isang paralitiko na buhatin, pero mas mahirap siya kung iakyat siya sa bubong. Dinala siya doon sa bubong at tinuklap yung atip ng bubong na yon. Well, mga kapatid, wag kayong mag-alala, bahay ito ng ating Panginoon. Kaya, binuklap, tinanggal nila yung bubong, inihugos ang lalaki sa harapan ng Panginoon, at nang makita niya yung lalaking ito, verse 4, being unable to get to him because of the crowd, they removed the roof above him, and when they had dug an opening, they let down the pallet
on which the paralytic was lying, and Jesus, seeing their faith. Mga kapatid, ang pananampalataya ay nakikita. Nakita niya ang kanilang pananampalataya. Ito'y act of faith. Hindi lamang yung act of faith, we believe on Jesus, we believe on you, Lord. The act of faith ay dinala nila yung kaibigan mula sa bahay nila, dinala doon sa bahay ng ating Panginoon, at nang makita yung crowd na napakarami, hindi sila nasihan. Maraming tao, uwi na lang tayo. Diba? Hindi sila ganon. Ang pananampalataya ay hindi kumikipap. Nakita nila ang crowd na napakarami. Sabi niya, mayroong paraan. Wakyat tayo doon sa bubong. Inihugos nila. At nang makita ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Brothers and sisters, it is about time to show our faith. Ito'y panahon na para pakita natin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya na walang gawa, according to James, is dead and barren. Ito'y patay at walang bunga na idudulot. Pag sinabing barren, hindi ito pwedeng manganak. Walang resultang mangyayari kapag ang pananampalataya ay patay. And Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, Son, your sins are forgiven. Sabi niya, anak, ang iyong kasalanan ay pinapatawad sa iyo. Yung mga tao na nakarinig niyon, nagbulong-bulong sila. Sinong klaseng tao ito? Sinong tao ang pwede magpatawad ng kasalanan? Di ba't ang Diyos lamang? At nang ma-perceive ng Panginoon ang kanilang kaisipan, sabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Sabi niya, bakit ninyo iniisip? Ano ang madaling sabihin? Sa lalaking ito, pinapatawad ang iyong kasalanan o sabihin sa kanya, bumangon ka, bitbitin mo ang iyong higaan at umuwi ka ng iyong bahay. Sabi niya, ngunit upang makilala ninyo na ang anak ng tao, who is the Son of Man, He is the King. Ang anak ng tao, sabi niya, sabi rito, so that you may know, verse 10, but so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. He has an authority to forgive sins. Sabi niya, he said to the paralytic, sabi niya, I say to you, get up, pick up your pallet, and go home. At ang lalaking ito, and he got up, and immediately picked up the pallet, and went out in the sight of everyone, so that they were all amazed, and saying, were glorifying God, saying, we have never seen anything like this. We have never seen anything like this. Hindi pa kami nakakita ng ganitong bagay. Isang lumpo. Isang paralitiko. Pag sinabing paralyzed, mga kapatid, mostly, maswerte na kung naigagalaw niya ang ulo niya. Pero ang ilang paralitiko, baka mata lang ay naigagalaw. Ang buong katawan ay paralyzed. Pero ang isang paralyzed na tao ay biglang tumayo. Binitbit yung higaan na kanyang kinahigaan at umuwi ng tahanan nila. At lahat ay sinusundan siya ng tingin habang lumalabas ng pintuan. And they were all in amaze. Praise God. Sabi niya, hindi tayo nakakita ng ganitong bagay. Why, mga kapatid? Because the kingdom of God has come with power. The kingdom of God has come with power. Dumating ang kaharian ng Diyos na merong kapangyarihan. So, meron pang isang pangyayari. Isang panahon, sabi ng Panginoon, pumunta tayo sa kabilang ibahin ng dagat, ng Sea of Galilee. Makikita nyo, pag binasa nyo, ang scripture, ang ating Panginoon ay pabalik-balik tumatawid ng Sea of Galilee.
At isang panahon doon kasama niya ang mga alagad ay binagtas nila ang Sea of Galilee. At di nagtagal habang sa kalagitnaan may bumangon na unos. Isang bagyo. Isang malakas na hangin na naging cause bakit ang mga alon ay nagpasimulang lumaki at hinahampas ang kanilang bangka. At habang lumalakas ang hangin, hanggang sa ang alon ay palaki ng palaki, hanggang sa yung kanilang bangkang sinasakyan ay napupuno na ng tubig. At wala silang ibang ginagawa kundi magpanik, naglilimas, samantalang ang ating Panginoon at the hinder part of the boat natutulog sa isang kutsyon at walang anumang bagay. Masyado siyang calm, nagpapahinga dahilan katatapos lamang nila ng miracle sa panahong yun after that. And then, pagdating nila sa ganong sitwasyon, ang mga alagad ay nagpasimulan nagpanik at sinabi niya, gisingin natin si Jesus. At ginising nila ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, wala ka bang pakialam? Lahat tayo ay mamamatay. At sabi ng Mark chapter 4, verse 35, ang pangyayari niya from verse 35 to verse 41, pero sabi ng verse 38, Jesus himself was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? And he got up and rebuked the wind and said to the sea, Hush, be still. And the wind died down and it became perfectly calm. Well, nakakita kayo na parang malakas na tunog na biglang in-off yung sound. Biglang nagkaroon ng biglang nagkaroon ng tahimik. Ang malakas na hangin ay parang isang blower na pinatay at biglang nawala ng hangin. At ang alon na malikot ay biglang nag-calm. Noon lang nila nakita ang ganitong pangyari. At kanilang sinabi, and he said to them, Why are you afraid? Do you still have no faith? Bakit kayo natatakot? Well, mga kapatid, kahit tayo man ang lumagay sa panahon yun, tayo pa rin, tayo'y matatakot. Dahilan, malulunod sila at mamamatay sila. Maring bihasa silang lumangoy ng mga mangingisda. Pero dahilan sa unos, dahilan sa ganong bagay, yun ang maaari nilang kamatay. At sabi rito, verse 41, they became very much afraid and said one to another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Ang hangin at ang alon ay sinusunod siya. Why? Bakit siya sinusunod? He is the master of the wind. Hallelujah! Siya ang Panginoon ng kalikasan. Siyang may likha ng lahat ng mga bagay. Bakit siya hindi susundin? Siya ang may likha ng lahat ng mga bagay nito. Sa pamamagitan ng kanyang salita ay nalikha silang lahat. At sa pamamagitan ng salita, kanyang kinuman at sila at nagkaroon ng hush. Nagkaroon ng perfectly calm, perfectly silent. At silang lahat ay namangha. Sabi niya, ngayon, sino siya? Sino siya? Anong klaseng tao ito? That even the wind and the sea obey him. And not only that, they saw Jesus one time na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. At lahat sila ay namangha sa ganitong bagay. Now, you know why am I saying this?
Bakit ko sinasite ang ganitong bagay? Mga kapatid, dahilan ng ating Panginoon ay meron siyang sinabi. At meron pang ilang mga bagay na ginawa ang ating Panginoon. Merong isang dalagita na namatay na si Jairus, na tatay ng dalagitang ito, ay pumunta sa ating Panginoon at ang makaawa. Sabi niya, pumunta ka sa amin. Ang aking anak na dalagita ay nasa bingit ng kamatayan. Puntahan mo siya, ipatong mo ang iyong kamay at siya gagaling sa kanyang karamdaman. And on the way, ang ating Panginoon ay papunta, pero meron pang isang bagay na nangyari. Merong isang babaeng 12 years na inaagasan, ay sinabi niya sa kanyang puso, kung mahawakan ko lamang ang laylayin ng kanyang damit, ako'y gagaling sa aking karamdaman. At nang gawin niya ito, immediately, yung agas ng tubig, ng dugo ay nagampat sa kanya. Naramdaman niya sa sarili niya na biglang huminto ang agas na ito. At siya'y nanginginig at siya ay tinanong, ang Panginoon ay nagtanong, sino humipo sa akin? Sabi ng mga tao, sabi ng mga alagad, lahat ay sinisiksik ka. At bakit mo tinatanong, sino humipo sa iyo? Sabi niya, merong humipo sa akin dahil merong virtue na kumawala sa akin. See? Ano ang humahatak sa virtue galing sa ating Panginoon? Is faith. Hindi ang pag-iyak lamang ng isang tao. Hindi ang emosyon ng isang tao. Ang pananampalataya ang hahatak doon sa virtue galing sa ating Panginoong Hesus. At ang virtue yun ay kumawala sa ating Panginoon at naramdaman niya na humalagpos ang virtue at sinabi niya, may humipo sa akin. At nakita niya ang babae. At alam niyo kung anong sabi niya sa babae? Babae, ikaw ay pinagaling sa sumpa na nasa iyo. Sa plague na nasa iyo. At ang ating Panginoon ay nagpatuloy at halos ayaw na nilang papuntahin ang ating Panginoon sa bahay ni Jairus. Pero sabi ng Panginoon kay Jairus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. At pagdating doon ay patay na ang bata. At nag-iiyakan na sila, nagtutugtugan na ng mga malulungkot. At umiiyak na, nag-iiyakan na sila. At pagpasok ng Panginoon, at sabi niya, bakit kayo umiiyak? Bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo nananaghoy? Ang bata ay hindi patay, siya'y natutulog lang. At ang mga tao na umiiyak ay nagtawanan at tinawanan siya. Ibig sabihin, ibig pakita ng mga taong hangal ang taong ito. Ang babae, ang bata ay wala ng pulso, ang bata ay patay na. Kaya kami umiiyak. Pero pumasok ang ating Panginoon, isinama niya si Peter, James, and John kasama ng magulang. At doon sa loob ng silid ay kanyang sinabi, Talita Kumi. Ibig sabihin, bata, dalagita, o dalaga, bumangon ka. At ang bata ay pumangon. At silang lahat ay namangha sa ganitong bagay. Alam niyo mga kapatid, dahilan ang ating Panginoon ay ito yung announcement niya ng pagdating ng kaharian. At bago umalis ang ating Panginoon, ay kanyang sinabi, the night before His crucifixion, ay kanyang kinausap ang kanyang mga alagad doon sa panahon ng kanilang Last Supper. After si Judas ay umalis na sa kanila. At ang kasama niya lamang is the 11 disciples. Na sinabi niya na sila ang kanyang mga pinili at hinirang. Chapter 14. Dan sabi ng ating Panginoon sa verse 10. Verse 10, do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does His works. Siya ang gumagawa ng gawang ito. And verse 11,
believe me that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. The next verse, verse 12, ang sabi ng ating Panginoon. Verse 12, truly, truly, I say to you, he who believes in me. Pakinggan niyo ito. Truly, truly. Ibig sabihin, katotohanan, katotohanan. Verily, verily. Surely, surely. Sa ibang version, Amen, Amen. Yan ang ibig sabihin ng salitang Amen. Pinapakita yung pagtitiyak ng isang bagay. Tandaan ninyo, ang sabi ng ating Panginoon, ito ay kanyang tiniyak. Truly, truly, I say to you, he who believes in me, sinong sumasampalataya sa ating Panginoon? He who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this, he will do because I go to the Father. Truly, truly, I say unto you, sabi niya, he who believes in me. Sino man na sa akin ay sumasampalataya. He who believes, siya na naniniwala sa akin o sumasampalataya, ang gawa na aking ginawa ay magagawa niya rin naman. Ang gawa na aking ginawa ay magagawa niya rin naman. Sabi niya, at dakilang magawa and greater works than this, he will do because I go to the Father. Ang mga gawa na aking ginawa. Pero tandaan ninyo, ang unang pangusap ng ating Panginoon sa verse 10, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does His work. Ang Ama na nananahan sa akin, ang siyang gumagawa ng gawang ito. And believe me that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. Nagpasimula muna siyang sinabi, ang mga bagay na aking ginagawa ay hindi akong gumagawa nito, kundi ang Ama na tumitira sa akin. Siya ang gumagawa ng mga kamanghamanghang mga bagay. At pinakita niya rin naman ang sumunod na pinahayag niya, truly, I say unto you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, provided na ang Panginoon naman ang naroon sa kanya. At ang gagawa sa kanya, ang gagawa ng mga notable na mga bagay ay hindi siya, kundi ang Panginoon, ang Hari na nananahan sa kanya. Truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do. Paano niya ginagawa ang ganitong, ang mga kamanghamanghang bagay nito? Ito'y dahilan sa ang Diyos, ang Ama, ay nananahan sa Kanya. At siya ang nagpa-perform ng lahat ng mga bagay nito. The same way, sabi niya, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this. Mga kapatid, sometimes ang hirap lunukin ng ganitong bagay. Pero ito ay sinabi ng ating Panginoon at sinabi niya, truly, truly, I say to you. Katotohanan ay sinasabi ko sa iyo. Hindi niya lamang sinabing truly. He repeated twice. Truly, truly, I say unto you. At mga kapatid, pagkatapos niyang sabihin ang ganitong bagay, he went to the cross. Gave himself. Binigay niya ang kanyang buhay. At pagkatapos, ay sinabihan niyang mga alagad, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Huwag muna kayong yayaon
Antayin ninyo hanggang sa kayo ay masangkapan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. The same book of Mark, or the same author na tiningnan natin ang lahat ng mga kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. And at the last chapter ng book of Mark, ay kanyang sinabi ang ganitong pangungusap. In-account niya ang ganitong bahagi na sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, go into all the world, chapter 16, verse 15, in all the world and preach the gospel to all creation. He who has believed has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. And these signs will accompany those who have believed. In my name, they will cast out demons and they will speak with new tongues. In the same Gospel of Mark na nag-account ng mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon ay mismong pinahayag ang salita ng ating Panginoon na sabi niya, this sign will follow them that believe. Ang mga tandang ito ay susunod sa kanila na mga magsampalataya. Napuntahan natin mga kapatid ang isang pangyari dito sa bahaging ito. Dahilan doon sa book of Luke ay sinabi ng ating Panginoon sa kanyang pangungusap sa kanila. Sa book of Luke, chapter 24, verse 47, and that repentance, matapos yan sabihin sa verse 46, and he said to them, thus it is written that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in his name to all the nations beginning from Jerusalem. And you are witnesses of these things. And behold, I am sending from the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Ito ay sa panahon na sila ay, sabihin natin, dadalhin sa kaharian ito. At kapag sila ay nandito sa kaharian na sinabi ng Panginoon, ang pagdating ng kaharian na merong kapangyarihan, ay ang mga lalaking ito ay magiging saksi sila ng mga bagay na mangyayari sa panahon na ang kaharian ng Diyos ay darating na mayroong kapangyarihan. Pagdating ng Book of Acts, chapter 1, habang ang ating Panginoon sa mga huling pangungusap niya, ay tinanong nila, Panginoon, paano ba ito upang ibalik mo ang kaharian sa Israel? Ang tinutukoy nilang kaharian ay ang glorious kingdom sa panahon ni David and Solomon. Ang ganitong klaseng maluwalhating kaharian ay inaasahan nila na babalik. Pero hindi yun ang kaharian na itatatag ng ating Panginoon. Merong literal na kaharian, pero ito ay sa panahon ng millennium. Pero ang kaharian na kanyang itatayo ay walang iba kundi ang isang spiritual kingdom na ang kanyang hallelujah subject ay mga mananampalataya na ipapasok niya sa kaharian ito. At sabi niya rito, and when they had come together, Acts 1:6, asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom of Israel? And he said to them, it is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by His own authority, but you will receive power when the Holy Spirit
has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem and in all Judea, Samaria, and even to the remotest part of the earth. Mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? You shall be my witnesses. Minsan po, ang kaisipan ng tao ngayon, kapag sila ay nagsishare ng gospel, ay nagiging witness sila. Well, in some way, sa isang bahagi, ay nagiging witness sila. Pero alam niyo ba yung sinasabi ng ating Panginoon para sa mga lagad? Para sila maging witness. Ang pagiging witness nila hindi lamang dahilan sa pagbabahagi ng salita, kundi sa kapangyarihan mismo. Nariyan ba kayo mga kapatid? Ang tinutukoy ng ating Panginoon is not just to share the gospel, but to demonstrate the power itself. Not to share the gospel only, but to demonstrate the power. At sabi ng ating Panginoon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses. Kailan sila magiging witnesses? Well, hindi sa panahon na sila ay magsishare lamang. Well, hallelujah. Ang unang-una na si Peter ay tumayo para mangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi siya nangaral. Hindi siya nangaral, but nangaral siya after na ang 120 souls ay mabaptize ng Holy Spirit. Pagkatapos ng 120 souls na ito, ay nagsalita ng wika. At ang wika na kanilang sinalita ay hindi lamang stammering lips, it is a language na naintindihan ng mga tao na nanggaling sa iba't ibang mga bansa. Naintindihan nila yung native tongue na kung saan sila nakatira. At habang sila ay nagsasalita, yung mga galing sa Rome, yung mga galing sa, yung mga Persians, yung mga Medes, yung mga Elamites, yung mga taga Mesopotamia, taga Cappadocia, taga Asia, and so on and so forth, taga Egypt, lahat sila ay nakarinig ng kanilang mga lengguwahe at naintindihan nila. At sabi niya, paano nakakapagsalita ang mga Galileong ito? They were Galileans. Pero sila'y nakakapagsalita ng mga language. Mga Egyptian language, Libyan, mga Mesopotamian, galing Syrian, galing Rome, mga salitang Italia, ay nawiwika nilang lahat. At namangha sila. At sabi niya, Cretans and Arabs, we hear them in our own tongue. Verse 11 in chapter 2. We hear them in our own tongue, speaking in the mighty deeds of God. At mga kapatid, dito sumunod na si Peter ay nag-witness, nag-preach ng gospel. Pero hindi siya nag-preach na wala ang kapangyarihan na na-demonstrate. Well, mga kapatid, marami ng panahon na tayo nagwi-witness, pero sometimes the power is missing. Marami tayo nagwi-witness, nagpi-preach tayo, nangangaral tayo, but the power is not evident. The power is not apparent. Ang kapangyarihan ay hindi nakikita. Pero mga kapatid, ang mabilis na magko-convince, ang magdadala sa isang nagwi-witness ay meron siyang patunay. Diba? Bawat witnesses ay meron siyang what? Evidence. Meron siyang daladalang ebidensya. At ang ebidensya na i-present ni Peter sa araw ng kanyang preaching, sabi niya, ang nakita ninyo ay hindi yan mga lasing ng alak. Ang nakita ninyo, yan ay kapangyarihan ng Diyos
Yan ay katuparan ng Joel, ng prophecy ni Joel, na in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. And they shall speak. Hallelujah. Now, sa ganitong bagay, doon nag-witness si Peter. Sa huling araw nito, I believe, mga kapatid, muli, kung loloobin ng Diyos na tayo maging witnesses, ay gawin tayo ng Diyos ng witnesses with His power. Kaya yung ang mga alagad, ang mga apostol, pagdating ng chapter 3, dito, chapter 2, ano nangyari? Pagkatapos ng preaching ni Peter after ng Holy Ghost baptism sa Acts chapter 2, at after ng kanyang preaching, ano nangyari? 3,000 souls were baptized. 3,000 souls were baptized. At pagkatapos, mga kapatid, pagdating ng chapter 3, merong isang lumpo na nakalakad. For the first time ng buhay ng lumpong ito, sa mahabang panahon, bitbit siya ng kanyang mga kamag-anak mula bahay, papunta roon sa temple ng Jerusalem na maganda, ilalagay doon at mamamalimos siya ng buong maghapon. Pagdating ng hapon, babalikan siya ng kanyang kasama sa kamag-anak at iuwi ng bahay. And ginagawa nila ito day after day on daily basis. At ang taong ito ay kilala ng buong Jerusalem at Judea dahil lahat ng dumadaan nakikita nila, di ba? Minsan kapag tayo ay nakakakita ng pulubi at kapag sinabi mo, dumaan ako doon sa tulay na yon, nakakita ko ng pulubi, dumaan din ako, nakita ko rin siya. So yung lalaking yon ay well known sa buong Jerusalem. Dahilan marami sa kanila ay nakapaglimos na sa lumpong ito. At ilang taon na siya. Pero isang araw, si Peter, ang kanyang direksyon, saan siya papunta? Papunta siya sa templo para anong gawin? Para mamasyal? Para mag-aliw-aliw, magpahangin? Papunta siya doon sa templo para manalangin sa kanilang 3:00 ng hapon na pananalangin. At habang siya ay papunta sa pananalangin, then ang lalaking ito ay nagsabi, pahingi ako ng kaunting halaga. At sabi ni Pedro, pilak at ginto, wala ako. Ngunit kung ano ang nasa akin, siyang ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. At ang lalaking ito, nasa 38 years, na hindi na kalakad, ay lumakas ang kanyang bukong-bukong ang hita, ay nagpasimulang lumaki na naging normal. Ang kanyang binti ay lumaki. Ang kanyang paa ay naging normal. At nagpasimula siyang tumayo. At nagpasimulang lumakad. Nagpasimulang tumakbo at naglulukso. At ito ay nakita ng lahat ng mga tao at silang lahat ay nangamangha ng araw na yun. At pinagkaguluhan nila ang lalaking ito. Sabi ng chapter 3 ng Book of Acts. And sabi rito, but Peter said, I do not possess silver and gold. Verse 6, but what I do have, I give to you in the name of Jesus Christ, the Nazarene. Walk, and seizing him by the right hand, and raise him up, and immediately his feet and his ankle were strengthened. With a leap, he stood upright and began to walk, and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Kasama nila na pumasok sa loob ng templo. Pero ang lalaking ito, hindi ordinaryong naglalakad, lumulukso, tumatakbo, lumalakad, habang kasama nila Pedro doon sa loob ng templo. At lahat sila ay namangha, ano nangyari? At sabi ni Pedro, wag ako ang inyong tingnan. Wag kami ang inyong tingnan. Wag niyo isipin na sa aming kalakasan at kapangyarihan, ang lalaking ito
ay nakalakad. Sabi niya, ang kanyang pananampalataya. See, sabi ng verse 12, but when Peter saw this, he replied to the people, Men of Israel, why are you amazed at this? Or why do you gaze at us? As if our own power or piety we had made him walk. The God of Abraham, Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, has glorified the servant Jesus, the one whom you delivered and disowned in the presence of Pilate, when he had decided to release him, but you disowned the holy, the righteous one, and asked for a murderer. See, sabi niya, verse 16, the faith, and on the basis of faith in His name, it is in the name of Jesus which has strengthened His. Nakikita natin, hindi ito sa anumang kalakasan o kakayanan ng sinuman. Ito ay ang kapangyarihan ng Diyos na naroon sa kanila. And that's the reason notable miracles had happened. Ay nakita, nangyari, naganap doon sa kanilang kalagitnaan. Well, mga kapatid, dahilan ang kaharian ng Diyos ay dumating sa kanyang kapangyarihan. Ngayon sa huling mga araw nito, they believe that the kingdom has come. At tayo ngayon ay nasa kaharian, mga kapatid. At ang kaharian na yan, na ito na ating kinaroroonan, ay hindi kaharian na walang kapangyarihan. Ito'y kaharian na puno ng kapangyarihan, na kung tayo ay marirealize natin ang ganitong bagay at ating marirecognize. At alam niyo ba, ang pananampalataya, it is a realization. Revelation, we call it revelation, but it is also a realization of the things na ito ay sa Diyos. At kapag yung napasimulang na-realize ang ganitong bagay, hallelujah, praise God, ang kaharian pala ng Diyos na aking kinaroroonan ay di walang kapangyarihan. At magpapasimula kang magnanasa na muli na maranasan at makita ang ganitong klaseng kapangyarihan. And I believe, mga kapatid, hindi niya bibiguin ang sino man sa huling mga araw nito. If we believe that we are in this kind of kingdom, and I believe, mga kapatid, there is coming a kingdom which is the literal kingdom. At merong kapangyarihan doon sa kahariang yun at bago natin maranasan ang panahon ng literal na paghahari at maranasan ang kapangyarihan doon, enjoy natin ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos na meron tayo ngayon sa uling maaraw nito. Well, kung ito man ay hindi pa natin nakikita, ang tangi lamang natin alam ay nababasa natin ang mga ginawa ng Diyos sa mga nagdaang panahon, sa mga nagdaang dekada. Ang nangyari sa panahon ng mga 50s, 60s, nangyari sa pag-start ng 1900, ang mga ginawa ng Diyos, ang nangyari sa buhay, sa ministeryo ng lingkod ng Diyos na si William Branham. Lahat ng yan, mga kapatid, it's all history. Pero ang kailangan natin ngayon na hindi ang kwento ng Diyos doon sa 1960s, sa 1933 hanggang 1965, ang kailangan ko ay hindi kwento. Ayaw ko lang na kwentuhan ako ng mga bagay na nangyari. Gusto ko siyang makita sa uling mga araw nito. Let's all stand, brothers and sisters. Hallelujah. Praise God. We will become once again witnesses, not of words, but of the manifestation of the power of God. Yes, Lord, we're waiting for this. We're longing for this. We're asking for this, Lord. Hallelujah.
Blessed be your name, O Lord Jesus. Hallelujah. Ang kailangan natin sa uling maaraw nito ay ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkakahayag ng kanyang liwanag at ng kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon sa uling maaraw nito. Let us pray. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, dumudulog kami sa iyong harapan. Naniniwala kami, Panginoon, na kami ay nasa iyong kaharian. At ang kaharian na aming kinaroroonan, hindi isang kaharian ng salita lamang. Hindi ito kaharian ng mabubuting mga salita at maririkit at maiinam ng mga salita. Ang kaharian na aming kinaroroonan ay kaharian ng kapangyarihan, Lord God. Hallelujah, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo na sa panahon naming kinabubuhayan, merong perilous times na darating at ang mga tao, Lord, sila ay merong anyo ng kabanalan, ngunit tinanggihan ng kapangyarihan. Ngunit narito kami na yung mga anak, O Diyos, hallelujah, na yung dinala at inakay sa kabanalan. At Lord, naniniwala rin kami na merong kang kapangyarihan na yung inilaan para sa iyong mga anak. Mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sinuman, kundi ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa bawat sa Kanya ay umiibig. Dakilang Diyos, sa huling maaraw nito, nabubuhay kami sa huling maaraw bago ang pagtatatag ng iyong literal na kaharian. At naniniwala kami, Panginoon, kagaya ng ipinangako, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na nauna, Panginoon. Hallelujah, meron kang isang panahon ng iyong pagdalaw sa iyong iglesia, Panginoon. Merong isang panahon na iyong gagawin, hallelujah, ibubuhos mo ang iyong kalakasan ng kapangyarihan at muli gagawin mo ang kaming mga saksi ng mga bagay na ito, Panginoon. Saksi hindi ng mga salita, kundi saksi ng iyong kapangyarihan na iyong ilalantad sa uling mga araw nito, Panginoon. Lord, narinig namin ang maraming patotoo sa buhay ng iyong lingkod na si William Branham at nabasa namin ang maraming bagay na iyong ginawa, Panginoon Diyos. Ngunit ngayon ay ang aming hinahanap, hallelujah, ay ang kasalukuyang Diyos, hallelujah, ang Diyos na gumawa sa panahon ni William Branham ay ninanasan naming gumawa sa uling araw nito at makita at ma-demonstrate, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kalakasan at makita ang iyong mga kamanghamanghang magawa at makita mga notable, hallelujah, mga tao ay magiging ma-amaze, O Lord God, sa mga bagay na iyong gagawin sa huling araw nito. At ito'y hindi sa aming lakas, hindi sa aming magagawa, hindi sa aming kakayanan, hindi sa aming galing, hindi sa anumang mga bagay. Hallelujah, ito'y dahilan ikaw na narito at nananahan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ay kagawa. Ikaw nawa, O Diyos, ay maglagay ng ganitong uri ng kauhawan sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. At kung ikaw at kung iyong mga anak ay mauuhaw sa ganitong bagay at sila'y dadalangin sa iyo, Panginoon, naniniwala kami, hindi mo papahindian. Dahilan, if you abide in me and my words abide in you, then ask what you will and it shall be done unto you. Sabi mo, Panginoon, hallelujah, tumaasa kami na gayon ang iyong gagawin sa huling maaraw nito. Hallelujah, dahilan ng iglesia mo ay hindi mo ipinanganak na walang kapangyarihan. Ipinanganak mo sila sa kapangyarihan at kukunin mo sila sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Minsan pa, Panginoon, Lord, sa iyo namin ibinibigay ang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, at pagkilala, at ang aming pagnanasa, at ang aming paghahanap, Lord. Hallelujah, yung sinabi, mapalad sila na nauuhaw, mapalad sila na nagugutom sa katwiran, sapagkat sila ay iyong bubusugin. Sino mang naghahanap ay makakasumpong, sino mang humihingi ay bibigyan, at sino mang kumakatok sa pintuan, ang pintuan ay bubuksan para sa kanila. Lord, open the door of your power and your manifestation, Lord, sa uling maaraw nito. Buksan mo ang pintuang yan sa uling maaraw nito, Ama, at kami, hallelujah, ay yung dalawin, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat. Thank you for your word, Lord God. Thank you for the inspiration. At salamat sa lahat ng biyaya mo sa bawat isa sa amin. Lord, we're looking
for that day, O Lord, na ikaw ay malalantad at makikita at magpapakahayag sa iyong mga anak, sa mayong karangalan, sa mayong pagpapasalamat, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Blessed be your name, O Lord. Blessed be your name, O God. Hallelujah. You are great. You are great. You are great, Lord God. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Praise God.